Hi mga kapangarap, nandito naman po tayo sa ating inabang teleserye ang Abot Kamay na Pangarap. Dahil tinext ni Justin si Lynette, nagplano itong si Lynette na pumunta doon sa lugar, sa restaurant kung saan makipag-meet siya kay Giselle. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang nag-text sa kanya ay si Justin at sa utos ni Moira, dahil may balak itong si Moira na ipapatay si Dr. Carlos doon sa kanyang hard criminal na binigay din ni Dax. At ayan na nga, hindi pumayag si Annalyn na pumunta ang kanyang nanay doon sa lugar ng usapan nila ni Tita Giselle ito, at sinamahan ito ni Annalyn. Nang nasa hospital, nang nasa restaurant na sila, pinauna muna ni Lynette si Annalyn dahil may nakalimutan, may gagawin pa ito. At ayan na nga, pagdating ni Annalyn doon sa mesa kung saan nakaschedule yung usapan nila, gulat si Annalyn na wala naman doon ang tita niya, at ito namang si Lynette nagulat ang biglang may himawak sa kanya at tinakpan yung kanyang bibig. Walang iba kundi si Dr. Carlos, at hindi daw siya nito sasaktan at may gusto lang daw itong sabihin sa kanya. At sinabi nito na wala daw siyang kinalaman sa nangyari kay Don Pepe at dinamay lang daw siya ni Moira. At ang talaga may pakana ay si Moira at kasabot pa nito si Dax. Pero bago yan, itong si Dr. Carlos, naabutan niya si Zoe at si Dax doon sa condo unit ni Zoe, kung kaya galit na galit ito at wala pa rin siyang nagawa dahil pinagtanggol ni Zoe si Dax at sinabi nitong mahal niya daw ito. At ayun na nga, dahil sa pagmamahal ni Zoe doon kay Dax, nahulog na din yung loob niya sa kay Dax sa sobrang kabaitan din ito sa kanya, kung kaya't may nangyari sa kanilang dalawa at hindi pinagsisihan ni Zoe yan dahil at least daw sinunod niya yung puso niya. Samantala itong Justin naman, dahil pagod itong si Giselle at sakit ng katawan niya dahil parang may sakit o masama yung pakiramdam niya, ayun, binalik na ni Justin yung cellphone nito. At ayun na nga, sabi naman ni Giselle ba dapat pinadala niya lang daw sa mga staffs, at nagwala si Giselle nung tinawag siya ni Justin na mami. At parang natats ito. Samantala, ito namang si Annalyn tumawag sa kanyang tatay at sinabing makipag-meet daw sila dun sa kay Giselle, pero sinabi ni Dr. RJ na paano daw mayaring makipag-meet daw si Giselle sa kanila. Masama daw yung pakiramdam nito at meron daw itong meeting. Kaya't hiningi ni Dr. RJ ang lugar kung saan, ang location kung saan sila mag-meet ni Giselle, at pupunta siya doon. At ayun na nga guys, nilapitan si Annalyn ng criminal dahil talagang hinihintay nito ang pagdating ni Lynette, dahil alam niyang darating din si Dr. Carlos, kung kaya't pumalag itong si Annalyn. At sa sobrang inis nito, parang naitulak niya yung lalaki at natumba ito. Pinagtuloy doon sa restaurant, kaya't natakot din itong lalaki at tumakbo ito. Ito naman si Dr. Carlos, nung papalapit na si Annalyn, bigla itong nagtago at sinabi ni Lynette sa kay Annalyn na ganun nga, at sinabi din ni Annalyn na hindi daw si Tita Giselle niya yung katagpuin nila, kundi yung criminal na bayaran na inutusan ni Moira. Kung kaya kinento ni Lynette doon kay Annalyn na nandun daw si Dr. Carlos, pero hindi daw siya sinaktan at may sinabi lang daw ito sa kanya. At ayun na, nung umuwi na sila, sinabi nila kay Dr. RJ ang nangyari. At sinabi naman ni Giselle na tinanong siya ni Annalyn kung siya ba talaga ang nag-text kay nanay nito dahil napahamak daw ito. Muntik na itong napahamak dahil sa pag-text niya. Sinabi naman ni Giselle na hindi niya daw ginawa yun dahil wala naman daw sa kanya yung cellphone niya. At kababalik lang daw ni Justin, kung kaya parang nagduda itong
dalawa. Ito namang si Dax. Nalaman niya na tatay pala ni Zoe si Dr. Carlos, pero ayun, sabi niya hindi daw siya gagawa ng ikakasama ng loob ni Zoe, kung kaya hindi niya daw gagawin yun na isumbong kay Dr. RJ kung ano man yung nalalaman niya o kahit kanino pa man. Ayan guys, abangan nyo susunod na mga kabanata. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much and bye!